Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 31 ng December 31, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:20 ng umaga. 6:20 ng umaga. At ang araw po ngayon ay Martes. Nais ko lang po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa napakainit na balita tungkol kay Erwin Tulfo. Ayan po. Ang title ko po ngayon ay Fake Identity of Erwin Tulfo. Ay marami na po na tumatalakay. Opo. At magaganda po yung mga sinasabi ng mga vloggers. Opo. Pero naisipan ko po na mag-vlog din para makatulong ako sa inyo bilang isang US citizen dito po sa Los Angeles, California. 15 years na po ako dito, pero nag-citizen lang ako nung pagkatapos ng COVID. Kasi ang hirap kumuha o mag-renew ng passport eh. Kaya naisipan ko ay qualified na ako kako mag-US citizen. Nag-US citizen na ako. Kaya naisipan ko ngayon na magbigay ng kaunting komento patungkol dito. Diyan sa nangyayari sa buhay ni Erwin Tulfo. At iiwasan ko na yung mga tinatalakay ng iba. Opo. Ngayon ay ito si Erwin Tulfo ay nag-serve ito ng 1988 ata to 1992. Nag-serve ng US Army at nadistino po yan sa Desert Storm o kaya Desert Shield noong gera sa Iraq. Actually, Kuwait yan. Kuwait at saka Iraq. Naandun din ako nung mga panahon na yan sa Saudi Arabia. Alam ko nasaksihan ko yung gera na yan. Ngayon, ay ang tanong ko po dito ay saan siya na-recruit na hindi natatalakay ng iba, no? Kasi po, dyan sa Pilipinas, ang huling recruit ng Navy, at wala atang Army dyan sa atin, walang Army na recruit. Wala. Ay yung matanda pa sa akin, born 1957, yan po ang huling recruit ng US Navy. Sa amin, wala nang naging Navy, yung mga kabats ko. Wala na. At saka yung mga sumunod. At sila ay na-recruit siguro yung huling recruit kung hindi 1977, 1976. Ayan po ang mga huling recruit. Kaya ito, 1988 ay US na yan, palagay ko. Ngayon ay paano siya makapunta dito ng US? Yan ang tanong dyan. Para siya dito mag-apply ng Army. Ngayon ay piniki niya yung kanya, yung identity niya. Ang ginamit niya po ay Erich Sylvester Tulfo. Opo. Pero wala pa siya palang passport noon. Ang tanong ko, paano siya nakapunta rito? Hindi ba? Paano siya nakapunta ng Amerika kung wala kang passport? Ay kahit na nga, ay siguro Philippine passport ang ginamit niya. Kaya nga, napakalaki po na questionable po yan eh. Galing siya ng Pilipinas, pupunta siya ng Amerika. O baka may passport na siya noon pa. Pero hindi nalagay doon sa inungkat ng
ng US Embassy eh. 4 lang yung passport na issue sa kanya eh. Bilang isang Erich Sylvester Tulfo noong 1991, 2001, kasi 10 years po dito ang mga passport eh, na i-expired 10 years po. Pati yung ID, yung Social Security, 10 years po yan. Pero ang driver's license dito, 5 years lang. O, 2011, nag-renew siya. O, 2001, nag-renew siya. O, di every 10 years yan, nanggaling ng 1991. Tapos nung 2021, nag-renew na naman siya. Yung pangalan niya, ay, yun nga, Erich Sylvester Tulfo. Ngayon ay hanggang 1992 ata nag-serve siya ng military. Kasi ang mga contract po dito sa military ay 4 years o 5 years. Ewan ko kung may 6 years. So siya ay nag-serve ng 4 years, 88 to 91. Ngayon ay, yun nga questionable yan. Paano siya na-recruit? Yan Ngayon ay, binabasa ko po yung mga comments ng iba, doon sa ibang vloggers. Ang sabi nila, ay pwede raw baguhin ang pangalan kung ikaw ay nag-apply ng US citizen o naturalization. Tama po yan. Kino-confirm ko po yan. Kasi ako, nag-apply po ako ng US citizen eh. Pag na-approve nila, tatanungin ka nila, anong gusto mong pangalan? Isulat mo dyan. Isusulat mo yung pangalan mo na gusto mo. At yun na ang magiging pangalan mo. Tama po yun. Yung sinasabi ng iba, sa US daw, pag nag-apply ka ng US citizen, of course, 5 years yan eh, na naninirahan ka dito. Mga Pilipino po, 5 years lang, pwede na mag-apply ng US citizen na naninirahan dito. Pero yung iba po, mahaba. Katulad ng yung mga Latino, 10 years sila bago sila apurbahan. 10 years. Iba-iba po ang reglamento, iba-iba ang countries. Ngayon, ay, yun nga yung isang kapatid ko, ang pangalan niya dati ay Francisca. Yung CIEC ay ginawa niyang binago niya. Itong asawa ko din ay binago din niya ang pangalan niya. Pero naapurbahan na yung citizenship. Gusto mo, ang tanong kasi, gusto mo bang baguhin ang pangalan mo o paano isulat ang pangalan mo? Ay itong asawa ko ay Linda ito eh. Linda ang pangalan niya eh. Pero doon sa Makati, yung tatay niya, kasi Chinese, ay niregister siya ng Belinda. 2 ang birth certificate niya. Isa doon sa Makati at isa dito sa bayan namin sa Zambales. Niregister naman siya ng nanay niya dito sa Zambales. Na hindi alam siguro na niregister na ng tatay niya. Kaya dito ang pangalan niya ay Linda. Kaya binago niya, ginawa niyang Belinda. Okay. At okay naman yun, sinasabi ko lang po, pero wala pong fraudulent doon o wala pong panlilinlan doon. Kasi nga ay, tinatanong ka nga kung anong gusto mong pangalan Maalala ko nga nung nag-graduate ako ng engineering sa Piatti doon sa diploma, isusulat nila ang iyong pangalan. Ay tatanungin ka nung registrar kung paano mo isusulat ang pangalan mo
Yung iba, inuunan nilang apelyido. O, yung iba, yung middle name nasa gitna. Yung iba naman ay parang Espanyol. Yung middle name nila nasa dulo. Ganun po. Halimbawa ako, ang pangalan ko ay Simon Haring. O, ay Simon D. Haring. Ay yung D kasi dilag. Ay ang isinulat ko po doon sa isang diploma ko kasi dalawa po ang diploma ko eh. Dalawa, isang mechanical engineering at saka isang electrical engineering. Ang isinulat ko naman doon sa mechanical engineering, 1983 po, graduate ako, Simon Haring E. Dilag. O, para kako yung pangalan ng nanay ko ay mabanggit. Pero yung una ko dun sa electrical, 1980 po, graduate ako dyan sa Piati, Simon D. Haring lang. Kasi nga, tatanungin ka nung register paano mo gustong isulat ang pangalan mo? O ayan, ay para sikat, Simon Haring E. Dilag. O, sinasabi ko lang po para mayroon tayong idea. Ngayon, ayun na nga, hindi ba? Piniki niya yung birth certificate niya. Piniki niya ay hindi na niya kailangan na mag-apply kasi US citizen siya born in Hawaii siya US citizen siya kaya siguro mabilis siyang na-recruit ng army. Opo. Sa bagay ay sa buong mundo po kahit anong citizen ay pwede mag-apply. Pero pinapahirapan po yan. Katulad dyan sa US Naval Base, dyan sa Subic, ay nag-apply din ako dyan. Pero nga, yung mga kabats ko, wala nang natanggap. Wala na. Nag-apply kami, nagbigay kami ng application dyan nung first year engineering ako. Nadadaanan lang namin kasi yan hinuhulog lang kasi hinuhulog. Tapos, yun, kung masyurtihan mo ay tatawagan kanila. Pero ako, hindi ako natawagan At yun nga, wala na pala ang recruitment. Wala na. Yun nga piniki niya yung birth certificate niya. Para siya ay automatic na US citizen siya. Ano ang sinasabi niya na hindi siya nag-oath allegiance? Ay hindi talaga kasi nga ay consider ka na US citizen. Pero ito po ang catch po dyan Ang alam ko, pag ikaw ay nag-military, ay mag-take of allegiance ka. Kahit na ikaw ay Chinese o Pilipino, mag-take of allegiance ka. O kahit na ikaw ay US citizen na, mag-take of allegiance ka rin. Manunumpa ka kung ikaw ay nag-military. At ganyan din sa Pilipinas, alam ko. Kaya, kasinungalingan po yung sinabi niya na hindi naman siya, kanina napakinggan ko doon sa vlog ni Atty. Claire Castro, ang sagot ni Erwin Tulfo ay hindi naman daw siya nag-take of allegiance. Ay hindi nga kasi US citizen ka Pero nag-army ka, nag-take of allegiance ka. Ayan po para i-debunk natin yung ganun At sinisir ko po sa inyo kasi yung anak ko ay nag-US Navy po nag-take of allegiance. Pero hindi siya Filipino citizen siya dahil under 18 pa siya. Noong nag-citizenship po yung asawa ko, sinama na siya kasi 16 years old lang siya Tinanong kung gusto mo bang isama yung anak mo, ay oo, adi isinama na, pero hindi siya nag-take of allegiance. Kaya nung nag-apply siya ng US Navy ay citizen na siya. Ganun po yan. Pero mahirap na rin po mag-apply dito. Mahirap na.
Kasi ini-screen po nila ang nag-a-apply ngayon ng military. Hindi katulad noon. Ngayon, ang hirap na mag-apply. Ang daming exam at ang daming yung counterintelligence. Ako ay ilang bisis akong pinupuntahan nung nagre-recruit Kinakausap niya ako anong buhay ko, ganyan. Nakikipagkwentuhan lang po. Ngayon ay yun nga at siya pala ay may 4 na asawa, si Erwin Tulfo. 4 na asawa at 10 anak sa iba't ibang babae. Pero tatalakayin ko lang po ito ng bahagya, Alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, bakit ang Diyos ay gusto na ang marriage ay between one man and one woman? Opo, simula pa po yan. Si Eva Adan, isa lang Alam nyo ba kung bakit ganon? Kung bakit sa marriage hindi pwede 3 o 4? Hindi pwede po yan. It will not work. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Masisira po ang tao Masisira. Opo, masisira ang identity ng tao o yung character. O wala na lang, hindi ba? Wala lang. Ganun po yan. Ngayon, tatanungin niyo ako siguro kung bakit masisira po ang tao o masisira po ang identity ng tao o yung character niya. Totoo po yan. At ipapaliwanag ko lang po ng napakaikli Ayaw po ng Diyos na marami. Kasi nga, ang tao po may memory. May memory ba ang tao? Sagutin nyo kung may memory. May memory po ang tao. Pero pwede bang i-delete yan? Yung memory ng tao? Palagay ko hindi Kung sa computer pwede, dinidelete yan. May memory ang computer. Pero nadidelete yung mga anong pinagdaanan niya. Hindi ba? O ano ang ipinasok sa kanya. Nadidelete po. Pero sa memory po ng tao, hindi Ngayon, kung yung memory mo, hindi mo ma-delete, yung satisfaction mo between husband and wife, one man and one woman, maiiba po yan. Kasi may comparison ka na Kino-compare mo na yung mga babae o yung mga lalaki. Ay wala ka ng satisfaction. Kaya nga po, umaabot sila ng 3, 4 na asawa yan. Kasi nga wala na silang satisfaction o kaya hindi na naaabot yung ipinagkaloob ng Diyos sa kanila because of the comparison. Ayan po. Mas maganda itong isa, mas maputi itong isa, mas sexy itong isa. Pag umabot na sa ganyan, ay wala na. Wala ka ng identity. Every time you have a sexual act with someone else, you are giving yourself You are giving part of yourself. At ganun din yung kapartner mo. Ngayon, kung mawawala yan, kasi nga, hihiwalayan mo, kasi mayroon na namang iba ay masashattered ka. Kasi yung memory mo, naandun Yan po. Kaya ayaw po ng Diyos yan. Ayaw masira ng Diyos yung ibinigay niya sa atin na yung ano ba yun? Yung satisfaction o yung kaligayahan. Ay mag-imbestiga kayo Hindi ba? Karamihan po ng ganyan, 2 ng asawa, 3 na, ay wala na yan. Pero may pagsisisi naman. Yung iba nagsisisi at nakikita ko rin na nakaka-recover o gumaganda rin ang buhay. Pero bihira po yan. Unless na ikaw ay tulungan ng Panginoon. Ayan po masisira po ang level ng satisfaction. Kaya ayaw po ng Diyos yan. Pero
Ay ang iba ay sabi nila nasa diskarte raw eh. Ay bahala sila, hindi ba? Nasa diskarte lang daw. Pero hindi pwede magkamali pong ang Diyos. Ang Diyos po ang gumawa sa atin. O kaya nga ay alam ng Diyos yan. Ngayon ay yung sabi ni Erwin Tulfo na kasi tinanong siya kung 4 ang asawa niya o 10 ang anak niya ay noon yun sabi niya nung bata ako sabi niya pero ngayon matanda na ako ay yun na nga kaya nga po ang Diyos ay pinababa ang edad ng tao. Kasi nga puro kalukuhan. Si Adan po immortal, hindi ba? Nung nagkasala, ginawa siyang mortal, almost 1,000 years. Pero nung kapanahunan ni Noah, ang sabi ng Diyos, My spirit will not strive with men forever, for he is indeed pleased. But his days shall be 120 years. Pinababa po ng pinababa. Naging 500, naging 600, at nung panahon ni Moses, naging 120 na lang. Ngayon, kwan na lang ang average life po 70. Hindi ba? 70 na lang. Siguro kung aabot ka ng 80, ay okay lang. Maswerte ka. Pero from 80 to 90, wala na po yan. Talagang puro na masakit ang katawan. Ngayon ay, ayun nga sinagutan ko na yung ewan ko itong mga tauhan ata ni Panyon, yung nagbablogger na sabi nila ay sa Amerika daw pwedeng palitan ang pangalan kung naturalize ka na. Ay oo nga, pero wala pong fraudulent doon. Hindi po fraud yun. Hindi po paluloko yun kasi tinatanong ka naman at hindi mo naman babaguhin yung date of birth mo at saka saan ka pinanganak Yun lang kung gusto mong baguhin ang iyong pangalan. Ay okay ba yun? Ay opo, ito nga nasa Biblia nga po yan pero bago ko ibigay ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong mabilis lang naman yan sa Biblia Itong mga subscriber po natin, salamat po sa inyong lahat. Si Rosana Narumi ng Japan, salamat po sa inyong lahat. Al Ulalya ng Bacolod, Pampanga, Riblager, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanoa ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Nalbaez, Josh Shalan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mambura Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quirticio, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Pleasure Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Louis Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Leni Bungat Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble Di Juana Doco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Sermihenil Dugarte, Ruben Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Acebis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating subaybayan at suportahan. Ito po si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kaosing, Aling Marie,
Mr. Sa totoo lang to, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japatos, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art Tatago, Demjos Johnny Kakamping, ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, at saka si Attorney Silo Magno. Ay ugaliin po natin na makinig sa kanila at suportahan po natin sila. Nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. Ito po biblical po yan, yang binabago po ang pangalan. Genesis 17:5, no longer will you be called Abram, but your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. Si Abraham po binago ang pangalan noong nakipag-covenant siya sa Diyos. Ayan po Revelation 2:17, he who has ears, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who overcome, yung nagtagumpay po to the one who overcomes, I will give the hidden manna. Yung tinapay ito, yung pagkain I will give the hidden manna. I will also give him a white stone inscribed with a new name. Yung white stone na ibibigay po ng Panginoon sa Revelation po ito I will give him a white stone inscribed with a new name. Nakasulat yung pangalan niya. Yung ligtas po ito yung ligtas na tao. Known only to the one who received it. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang pangalan niya. Doon sa Revelation po ito. Kasi nga magiging membro ka na ng kalangitan ng langit hindi ba? Yung family of God you have a new name. Kaya, dyan po siguro kinuha ng US Embassy. Bakit? Paano mo gustong isulat ang pangalan mo? Ayan, yan nga hindi ba? Ulitin ko lang I will also give him a white stone. May white stone na ibibigay doon sa mga taong ligtas. Yung makakapunta ng langit. At yun, babasahin mo yun, ay ikaw lang ang nakakaintindi o ikaw lang ang nakakaalam. Yung pangalan mo doon sa langit. Ayan po. Diyan po kinukuha yan. Palagay ko lang 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Diyan po kinukuha yan. Kaya po ang mga tao kung minsan, kung naging engineer, ang tawag na ay engineer, konduktor, doktor. May panibagong pangalan o kaya ikaw ay nadistino sa malayo ay matulungin ka o magalang ka, ang tawag sa iyo ay isang magalang o kagalang-galang. Ganun po yan. Si Sarah, si Sarai pinalitan ng Sarah, si Abram pinalitan ng Abraham. Si Simon ginawang Pedro. Opo. Si Saul, Saul po ito, hindi Saul. Si Saul ginawang Paul. Ayan po, normal lang po yan. Pero wala pong panliling lang dyan. Wala. Pero yung ginawa po ni Erwin Tulfo ay panliling lang yun. Kasi para siya makakuha ng passport siguro o para siya madaling ma-enlist sa army o makakuha ng, ay alam mo naman, ay kung maraming pabor ang makukuha sa US citizen, ay yun ang gagawin. Hindi ba? Ay ngayon, ay marami siyang makukuha sa DSWD, hindi ba? O kung siya na ang mamumuno dyan, hindi ba? O 6 na taon yan. Ayun, ni-renounce niya. Ayan po ang istorya dyan. Pero ay hindi na ako magkukomment ng iba, Ang kuwan ko lang po ay talagang kuwan yan, fraudulant yan o panlilin lang po yan. Ngayon ay simpre maraming salita po, i-dilute nila yan. I-dilute nila. Pero po talaga ay panlilin lang po yan. Kung makabatikos sila, hindi ba? Kung makasirmon sila sa mga tao na may problema, ay
Ganun na lang, hindi ba? Kaya ngayon, ayan, bumabalik po sa kanila. Hindi ba? Kung murahin nila yung mga tao na nagkakaproblema o nagkamali o yung nga, nanlinlang ay grabe po, hindi ba? At yan sila sumisikat. Ginagamit nila yan. Huwag po kayong palinlang dyan. Huwag. Opo. Ang tao po ay sinasabi ko na ay talagang wala naman talagang totoo sa tao na inaakala natin na mabait o siya ay matulungin, hindi ba? Nilalabanan ang mga panlilinlang. Hindi po. Si Duterte nga po aayusin daw niya ang droga ay pinakamalaking budol pala yan. Ayan po ang tao. Maliban na ikaw ay kahabagan ng Diyos, maliban na ikaw ay tulungan ng Diyos, hindi ka makakaalis dyan. Sige po, hanggang dito na lang po, at itagayon po yan sa bato. Hindi po makakaalis ang tao dyan sa ganyan. Alipin po o nahulog po sa kasamaan ang tao. Kaya po, ito ang nilalakad ko po dito. Parati po yan ang pahabol ko o ang dinidiscuss ko. There is no way, na ang tao ay makaligtas dyan. Opo. Kasi nga, inherent na yan sa tao yung manlinlang Opo. Sige po, at hanggang dito na lang po, at dinadalayan ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig ay makakuha tayo ng idea o mga wisdom nang gagaling sa Kanya. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.